Hindi problema ang konstitusyon. Ang problema ay ang korupsyon. Meron na namang magbibigay sa atin ng talumpati. Hindi ko na patatagalin pa. Yes. Atin ang tawagin ang dating Executive Secretary ng kasalukuyang administrasyon, Yes. Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Woo! Bagamat ako ho ay hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ako po ay hindi konektado sa SMNI. Ako ho ay kagaya ninyo, naririto bilang Pilipino at kaisa ninyo. Woo! Kaisa po ninyo ako sa pagsigaw that we, the sovereign Filipino people, are not for sale. Yan ho ang pangunahing dahilan kung bakit ako ay naparito upang sumamat samahan kayo ngayong gabi. At bukod po riyan, ako po ay kaisa ninyo at kasama dito sa ginagawa nating paglaban sa paglapastangan sa ating saligang batas. Ako ay kaisa ninyo sa ginagawa nating pagtutol dito sa walang kapararakang paglustay sa pera nating mga kaabag-abag na Pilipino. At ako rin ho ay naririto kasama ninyo
kaisa ninyo upang ituloy pa natin lalo ang pagtutol at paglaban sa walang humpay na paglustay sa pera ng kaawa-awa nating bansang mahal na Pilipinas. I stand in solidarity with you tonight in our collective call, in our collective goal, and in our united stand and demand for those who are in government to be transparent and to be accountable. Sure, our Constitution has a lot of imperfections. And yes, our Constitution should not be regarded as a closed book. Our Constitution should remain dynamic so that it will be able to provide for the present and must somehow anticipate and provide for the future. But first things first. Hindi problema ang konstitusyon. Ang problema ay ang korupsyon. Problema ay ang mataas na inflation, hindi ang term limitation. Ang problema hindi ang ating konstitusyon, kung hindi ang nagaganap na political persecution. Hindi sagot at hindi kayang tugunan ng huwad na Tsaatsa at Peking People's Initiative ang laganap na kahirapan, ang lumalalang kagutuman, at ang tumataas na kriminalidad. Yes. Hindi problema ang konstitusyon. Uulitin ko, iparinig natin sa mga nagbibingi-bingihan, ang problema ay korupsyon!
Kaya wag po tayong mapapagod na protektahan, ipagtanggol at itaguyod ang ating saligang batas. Ang problema ay sila mismo. Ang problema ay ang mga gahamang politiko mismo. Alam ho ninyo, napakayaman ng bansang Pilipinas. Subalit, hindi ginagamit sa tama ang ating mga pondo. Ninanakaw, ibinubulsa, iniuuwi. At baka nga, inilalabas na ng bansa ang pera nating mga kawawang Pilipino. Kaya po, marahirap, napakahirap, manahimik, at ganun din ang ating panawagan sa mga iba pa nating kaibigan at kapwa Pilipino. Huwag po tayong manahimik na lamang, sapagkat sa ating pananahimik, in our silence, we might be guilty of being complacent, or we might be guilty of being complicit with those thieves. Huwag po tayong tatahimik. Tuloy-tuloy po ang ginagawa natin. Tuloy-tuloy po ang ating pakikipaglaban. And now, to the rule of law. Linalapastangan nila ang ating saligang batas. Kinikitil nila ang ating mga karapatang pangtao. Malinaw na nakasaad sa ating saligang batas na lahat tayo, mayaman, mahirap, may impluensya or ordinaryong mamamayan kagaya natin, ay may karapatan doon sa tinatawag nating due process of law. Justisya! 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 Justisya sa bayan! Justisya! 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 Meron din tayong karapatan doon sa tinatawag na equal protection of the laws. Pero yan ay isinasantabi na.
Yan ay hindi ibinibigay doon sa napakaraming pagkakataon na nakita na nating lahat. Sinimulan sa prangkisa ng SMNI. Boses ng bayan, wag pusalan! 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 Boses ng Isinunod, ikinulong si Eric Celis at si Lorraine Badoy. Pilit sinisira at patuloy na sinisiraan si Vice President Inday Sara Duterte. Patuloy na ginigipit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang iba't ibang vloggers ay tinatakot, kinakasuhan at tila pipiliting ikulong dahil sa paglalahad ng katotohanan at mga kalabisang ginagawa ng mga magnanakaw sa pamahalaan. At ngayon naman ay si Pastor Apollo Kibuloy. Justisya! 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 While I am not in the business of prejudging a case or cases, hindi na ho pwedeng hindi pansinin ang ginagawang kalabisan at pagmamalabis ng nasa pamahalaan. Uulitin ko, pag tayo'y nanahimik, para na rin tayong nakipagsabwatan sang mga ito. Bakit hindi hayaang umikot ang gulong ng hustisya? Bakit kinakailangang manaig ang tinig ng isang taong punong-puno ng puot at malisya ang puso at imahinasyon? Laging sinasabi, investigation in aid of legislation. Ito ay palagi ang inaabuso ang legislative prerogative na ito na mag-issue ng subpoena, mag-issue ng warrant of arrest ay palagian na lamang ginagamit at inaabuso. Investigation in aid of legislation. What is there to legislate? Alam ho ninyo, napakarami nating mga batas kriminal. Makikita yan sa ating revised penal code at sa mga special laws. Kung ang isang tao ay nagkasala o inakusahan na may pagkakasala, dalin natin ito
sa totoong korte na siya ang maglilitis Hindi Senado! Hindi Senado! Hindi Senado! Korte ang hukuman! Hindi Senado! Korte ang hukuman! Hindi Senado! hayaan natin ang totoong korte, ang totoong huwes, ang maglitis at kung kinakailangang magbigay ng karapatang parusa, hayaan nating sila ang humatol. Hindi ang Senado, hindi ang Kongreso. Brings me back to my earlier question. What is there to legislate? Yung mga bagay o pagkukulang o kasong di umano na ibinibintang sa isang tao. Ito ba ay bago? Is the case is so unique? Is it so unique? Is it so novel to warrant the passage of a new criminal law? Is the case so unique o karumal-dumal sadya to warrant a repeal, an amendment, or revision of an existing law? Bakit lagi nating sinasabi investigation in aid of legislation? Ano ba yung linelegislate ninyo? O ito ba ay investigation with the end view of grandstanding? Kaya mga kababayan, huwag po tayong matakot para tayong sirang plaka, paulit-ulit. Let us protect and defend our Constitution. Kapag ka merong injustice o kawalan ng hustisya na ating nakikita, at ang iba sasabihin, kami ay neutral lamang. Kapag ka sinabi mo na neutral ka in the middle of all the injustices being perpetrated by the government na dapat ay nagtatanggol at nagpoprotekta sa atin, ibig sabihin ng neutral, sila ay panig doon sa mga oppressors. You cannot be neutral in situations of injustice, because when you are, then you have chosen to be with the oppressors.
na sila ay nanonood, nakikinig, nagmamasid. Yung ating mga kapatid at kaibigan na naglilingkod sa pamahalaan. Ang ating mga kasundaluhan. Sila po ang defender of the state and protector of the Filipino people. Yung atin pong mga kapatid na kapulisan, na sila naman ay ang vow po nila ay to protect and serve the citizenry. Tayo po iyon. Ang mga guro na humuhubog higit pa sa kabataan, lalo pa ang pagtuturo sa pagmamahal sa bansa. Yung mga kasama, kaibigan at kapatid din natin sa pribadong sektor. Ito ang dahilan kung bakit kami ngayon ay naririto, nagsasama-sama, ipinaglalaban ang ating saligang batas. Pakinggan niyo rin naman kami. Isalba natin pare-pareho ang ating bansa sa kapahamakan. Huwag niyo ho sana kaming tatalikuran. Kami ang soberanya, ang mga halal o appointed officials, pansamantala lamang, kaya gusto nilang matanggal ang term limits. Tumatakbo tayo sa ating mga kapatid sa pamahalaan. Pakinggan niyo po ang aming daing. Ito po ay hindi para sa aming sariling interes. Ito po ay para sa bansa, sa mga kabataan, at higit pa doon sa mga darating pang saling lahi. Bigyang buhay po sana natin at respeto ang bawat letra at bawat titik ng ating saligang batas. Let us protect and defend the Constitution. Ang bayan ko'y tanging buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, lagi kang paglingkuran, ang nanya mo'y kapantayan,
Mabuhay ang Pilipino!